Sa pamumuno ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ng Komite sa Pampublikong Kapayapaan at Kaligtasan ukol sa pagdinig ng krimeng kaugnay ng Pogo sa bansa, inusig sa Kongreso ang mga personalidad at mga empleyadong bahagi ng Lucky South 99. Dito, kwestiyon din ni Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang kaugnayan ni Attorney Harry Roque sa Lucky South 99 dahil sa koneksyon nito sa ilalim ng pamamahala ng Whirlwind. Na dalawang entities, similar persons running these companies. Whatever explanation that we have from Secretary Roque, the bottom line, Mr. Chair, is it benefited a lot Lucky South 99. Buwelta naman ni Roque ukol sa kanyang kaugnayan sa Lucky South 99. So I rendered service to an agent of Lucky South, and obviously she was there to make sure that the interests of their principal would be protected dahil nga na-dispalkuhan siya. So the answer is, Tasi Ong was there as an agent, and in fact, in the rules of PAGCOR, kinakailangan magkaroon sila ng representative, an agent who will represent the different licenses with PAGCOR. And it is not a requirement that the agent becomes a shareholder or an officer. In fact, after that meeting was when Sandra Ong became a representative of Lucky Star. Dagdag pa rito, siniyasat din ang ukol sa inisyong Executive Order No. 13 sa Administrasyong Duterte kung saan ipinasa ng Kongreso ang pag-ootorisa ng PAGCOR sa mga online gambling. Bahagi din sa nasabing pagdinig ang ukol sa matagumpay na pagsakote ng Zone U1 Pogo Hub sa Bambam, Tarlac na pinangunahan ng CIDG-NCR kung saan tinalakay ang pagtanggal sa pwesto sa hepe nito na si Colonel George Buyakaw. Bagamat mayroon pa ring anomalyang pilit na inuungkat sa nasabing pagdinig, pagpapatuloy ng Kongreso ang pag-uusig ukol sa Pogo sa ika-15 araw ng Agosto kung saan ito'y pamumunuan ng 4 na lupon sa investigasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.